Hello mga ka-G-Lovers, may binigay sa atin dito na car stereo amplifier. Sabi kasi ng may-ari mukhang disposable daw to, kaya binigay na lang sa akin. Kung kaya ko pa daw ayusin, di okay. Bale, tiningnan ko na to kanina, so ang problem nito ay talagang mahirap talagang ayusin. So wala akong mahanap na parts. Sa parts kasi nagkatalo, hindi available yung parts. Kaya yan yung ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawan to ng paraan para mapatunog pa natin to. Mukhang disposable kasi to. So, let's get started. Bali, buksan muna natin to mga ka-G-Lovers. Habang binubuksan natin to, kung napadaan ka pala sa ating channel at hindi pa ka nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell para lagi kang updated sa mga ina-upload natin na video. Then, pahit na rin na like button kung nagustuhan nyo yung ating ginawang video. Sabi ng may-ari, malinaw naman daw yung tunog nito. Kaya lang, bigla lang daw nawala ng sound. Basta ang pagkakaalam niya, mukhang naikabit niya yata to sa 24 volts kasi ginagamit to sa truck. So, sa truck to ginagamit. Tapos, naikabit niya sa 24 volts, tapos parang may umusok, tapos hindi na tumunog. Ito, ipapakita ko sa inyo yung problema nito mga ka-G-Lovers kasi tiningnan ko na to kanina. Talagang masasabi ko, mahirap talagang ayusin to. Ang problema kasi mga ka-G-Lovers ay yung parts available niya ay hindi mo siya mahanap. Ewan ko kung sa ibang lugar meron itong ganitong parts. So hindi ko rin kabisado yung replacement nito. Kaya ang gagawin ko na lang ay papalitan ko na lang siya. Saka nung dinita sheet ko pala ito mga ka-G-Lovers, ang baba pala ng watts nito. Almost nasa 18 to 20 watts lang. 16, 18 to 20 watts mga ganyan. So ito yung part number nito mga ka-G-Lovers na mahirap hanapin. Yung YD1028. You know, YD1028. Napakahirap hanapin. Kung saang tindahan mo yan hahanapin, napakahirap talagang hanapin yan. Kaya, for demo purposes, ipapakita ko, may lumubog pa yung capacitor pala mga ka-G-Lovers. May ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya gagawa ng paraan para magamit nyo ulit. Dahil siguro sa pagka-high voltage, pati yung capacitor lumubo. Buti hindi na sira yung pinaka-panel, yung mga pindutan dyan. Tapos yung display niya. Bali ito yung datasheet niyan mga ka-G-Lovers. So yan o, YD1028. 18 watts car audio IC, ano, car radio power amplifier. Sabi na 18 watts. Gusto kong tingnan yung datasheet nito kasi ito lang naman ang kailangan ko dito, yung in pin number 1 at yung pinaka last pin number 9. In 1 at in 2. Yung supply nito ay 7. Yan. Tapos 2 yung ground at 5. Tapos out yung 4. Tapos 6 yung out, isa pa. Standby power. Yan, 8. So, ito yung diagram ng IC na to. Yung loob niyan. Basta nasa 18 watts lang siya mga ka-G-Lovers. Bali, tinanggalan ko na siya ng IC ito. Tapos, tinanggalan ko na rin yung capacitor na lumubo. Yan, tinanggal ko na siya mga ka-G-Lovers, inalis ko na. Kasi medyo natagalan ako sa pagtanggal nito kaya hindi ko na binidyuhan kasi ang hirap tanggalin
Double-sided kasi mga ka-G-lovers, tapos yung ginamit na lead ay high temperature, kaya nahirapan akong tanggalin. So ang ginawa ko na lang siya sa kanya pala ay binali ko na lang, tapos pagkatapos kong baliin, inalis ko na lang yung mga paha isa-isa. So ito na yung dapat natin pwedeng gawin dyan. Meron akong mga stock na ito, audio amplifier na galing sa mga Cardin na amplifier. So ito yung ginamit niya, TDA 7057 EQ. Medyo mataas-taas yung watts nito. Kaya mukhang mas malakas-lakas to kaysa dyan sa YD 1028. So ang gagawin natin na lang mga ka-G-lovers ay i-convert natin to. So ipapakita ko sa inyo kung paano natin to ikakabit dyan. So kung may mga iba kayong mga audio amplifier, tago nyo lang kasi pwede nyo mapakinabangan yan. Tulad nito, nakatago ko lang to, 'di ba? Pwede ko siyang mailagay diyan. So, aalamin ko pa nga yan mga ka-G-lovers kung sasakto yan dyan. Kasi nung tiningnan ko parang konti lang yung allowance. Pero try ko pa rin pasaktuhin. So, ang gagawin natin muna mga ka-G-lovers ay susupply natin yan dyan. Kukunin natin yung supply. Hindi ko na siya nilagyan ng filter capacitor yung original niyang board kasi meron na tong filter capacitor. Ano na to? Tong audio amplifier natin. So, kahit hindi ko na siya lagyan. So, ang gagawin ko mga ka-G-lovers, hindi ko ipapadaan dito sa diode yung supply na galing dyan sa pinaka main board na yan kasi bababa yung voltage pa nyan. So, ang gagawin ko, filter to filter ang kabitan natin mga ka-G-lovers. Negative to negative, positive to positive. So, parehas filter yung pagkakabitan natin. Bali ito mga ka-G-lovers, oh, dito natin ikakabit. Yung negative nyan, ito, negative na to. Yan, ikakabit din natin sa negative dun sa may filter capacitor. Tapos yung positive niyan mga ka-G-lovers, ikakabit din natin dyan sa positive din. So wag niyong kalimutan na baliktarin yan, delikado yan. Pag nabaliktad nyo yan, siguradong lolobo yung capacitor sa ano nyo, sa amplifier na filter capacitor. Tapos masisira pati yung IC dyan. So dapat hindi nyo mabaliktad. So itong negative ay sa negative, positive to positive. So madali naman yan ma-detect kasi may guhit na kulay puti yung negative. So dun din sa filter capacitor nyan, negative din na may guhit na puti. So negative papunta din sa negative na filter capacitor, positive tapos papunta sa positive na filter capacitor. Tapos itong tatlo na to ay left and right audio na to. Ito. Yung gitna yung negative. Yan tatlo na yan. Left and right. Tapos yung gitna yung negative or ground. Yung pinaka-ground natin. Hindi pala negative. Yung ground. So, nung dinita sheet natin tong YD 1028 mga ka-G-lovers, nakita natin yung pin number 1 ay yung input at pin number 9 at yung input din. Input 1 yung pin number 1 at yung 9 input 2. So bali ang gagawin natin sa left and right, di bali magkabaliktaran yan kung alin dyan yung left o alin yung right. So ilagay natin sa pin number 1 at pin number 9. Tapos yung ano sa ground na lang natin yung gitna. So, ilagay natin sa pin number 1 at pin number 9. Kasi yun ang input natin sa IC na to. Kasi yung input niyan, papunta na yan dun sa tone control natin at sa player. So, yan yung input natin. Madali lang yan, guide na yan. Basta marunong ka lang mag-analyze at alam mo yung pagkakabitan mo. Basta importante ma-data sheet mo muna yung IC para malaman mo yung in and output tapos yung supply. Kaya laking tulong yung data sheet mga ka-G-lovers. So pagkatapos natin ikabit ito mga ka-G-lovers, try natin testingin bago natin ipwesto dyan ilagay sa lagayan.
Medyo mahirap nga lang i-resolve din mga ka-G-lovers kasi medyo masikip. So, medyo dikit-dikit na. So, ingatan na lang sa pag-solder. Yan, medyo madali na natin siyang maikabit. Promote ulit ako ng aking channel mga ka-G-lovers. So, kung nagustuhan nyo yung ating ginagawang video, please subscribe and pahit ng notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin na video. Masasabihan kayo o manonotify kayo kung may bago akong in-upload na video. Then, pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ating ginawang video para tuloy-tuloy yung paggawa natin ng mga ganitong content video. So, tapos na natin siyang maikabit mga ka-G-lovers. Next natin ay try natin testingin. Nilagay natin yung player natin at tone control. Tapos, supplyan na natin. Tapos, kabitan muna natin ng speaker to. Kabitan muna natin to ng speaker. Yung dalawang gitna ay parehas yan. Negative o ground. Tapos, ito left and right. So, kabit ko lang tong maliit kong speaker na Sony. Pero maganda naman yung tunog nito kahit maliit. Yan, malapit na natin siyang may resolder. So, mainit pa pala. Hinugot ko agad kaya natanggal. Dapat palamigin natin muna. Yun, dumikit na siya mga ka-G-lovers. Sana mapatunog natin to mga ka-G-lovers para maghinayang yung may-ari. Joke lang. Kasi pag nakita niya tong napatunog ko to, maghihinayang siya na pwede pa palang repairin ang ganitong parang disposable na amplifier. May gibo ko tin ha. So, sinabihan kasi daw siya ng mga iba na pag nasisira yung mga ganyan, disposable na. So, meron talaga mga disposable talaga mga ka-G-lovers na mahirap talagang ayusin. Pero meron naman pwedeng gawa ng paraan. Pero yung mga branded na car stereo, like Pioneer mga ka-G-lovers, mahirap din yun hanapan ng pisa. Tapos, medyo mahirap din yung ayusin. Itong mga ganitong China lang, mga ka-G-lovers, itong mga gawa ng China na replica, ika nga Pioneer daw, replica, kahit pa paano, nagagawa natin ng paraan. So, iba naman kasi yung original na Pioneer nito kasi napakaraming parts yun. Ito, konti lang yung parts. Kaya, madali lang natin siyang gawa ng paraan at ma-analyze natin agad yung pinaka-problema nito para madali natin siyang ayusin. So, yan, ikabit na natin yung pinaka-player niya mga ka-G-lovers. Tapos, supplyan natin, testingin nga natin kung tutunog ba to. Kasi kung hindi tumunog, mali yung pagkagawa natin. Ibig sabihin, nagkamali tayo. Hindi natin siya na-analyze. Mukhang inchik na ang salita ko. So, yan mga ka-G-lovers, ikabit na natin to para matesting na natin, magkakaalamanan na to kung gagana na ba to. So, tingnan natin kung tutunog na. So, may power na siya mga ka-G-lovers. I-on nga natin. So, yan naman mga ka-G-lovers, napapakinggan nyo, nakatunog tayo. Meron na siyang humming o yan, parang zzz, ganyan. So, hanapan na lang niya ng FM. Next natin ay try natin kabitan ng USB mga ka-G-lovers para mapatunog natin. So, try nga natin to. So, dito na natin masusubukan yung tunog nito. Malalaman natin kung maganda ba yung output ng player na to. Saka malalaman natin kung malakas yung amplifier na to. Yung TDI na to, mukhang malakas to. Yung dati nito, maliit lang. Mukhang hindi masyado malakas. So ito na, pakinggan natin. Ayan mga ka-G-lovers, napapakinggan nyo, malakas naman siya. Hindi pa yan nakasagad yung volume. Sa tingin ko mga 60 yata yung pinaka max nito na volume. Nasa 20 plus pa lang tayo. So meron tong, yan, tingnan natin maigi mga ka-G-lovers. Meron tong
base, yan o, naka-0 yung base natin. Pwede natin taasan yung base hanggang 7 yata yan, hanggang 7. Treble hanggang 7 din to. Tapos balance, tapos loudness, i-on lang natin yan. Tapos equalizer, default equalizer na sunod nun. So maganda yata yan yung rock or flap pop. Ito equalizer off, pop, yan maganda yung tunog nyan. Tapos itong rock. So depende pa rin sa pandinig nyo mga ka-G-lovers kung anong default yung equalizer na gusto nyo iset dyan. Basta importante na ipatunog na natin to. Next natin ay paano natin to ilalagay dyan. So aalamin natin kung paano natin to ipapasak to dyan. So ganito lang yung dapat natin gawin dyan mga ka-G-lovers. So ang ginawa ko sana mga ka-G-lovers, ang plano ko diretso ko dito yung speaker sana ulit. Ito, dito ko ulit ikakabit yung sa speaker. Kaya lang may problema pala mga ka-G-lovers. Mamaya i-explain ko sa inyo kung paano, kung ba't nasabi ko may problema. So gagawin ko na sana ng paraan to na dito ko na lang ikakabit yung output ng amplifier natin, yung sa speaker papunta dito. Kaya lang, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, may problema. So i-ano ko sa inyo yan, isasabi ko sa inyo mamaya para maipaliwanag o ma-explain ko sa inyo kung ba't nasabi kong may problema. Kaya hindi pwedeng ikabit dito. Yan. Trinay ko na sana itong ikabit dito mga ka-G-lovers. Kaya lang nagbago yung isip ko na hindi pala pwede dahil magkukomplikado. So ito, tingnan nyo maigi mga ka-G-lovers. Lahat ng negative o ground magkakadikit. Tapos yung left na front at rear magkadikit. Tapos right na front and rear ay magkadikit. Nakaparallel mga ka-G-lovers. So ganito sana yung gusto kong gawin. Diba, lalagyan ko dito yung output. Ito, ikukunik natin yung negative tapos yung positive papunta ng speaker. So ganito, ikakabit ko na sana to dito. So papaliwanag ko yan sa inyo mga ka-G-lovers kung ba't nasabi kong komplikado. So inisipan ko na lang siya ng paraan para magamit ko lang to. Kasi sa akin na naman to. So for demo naman, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya niremedyohan. Pero sa akin naman to, kaya ako naman yung gagamit nito mga ka-G-lovers, kaya okay lang yan kung anong pwede kong gawin na convert dyan. Ako naman ang magdidesisyon yan. So ganito sana yung gagawin ko mga ka-G-lovers. Yung negative ilalagay ko dito sa negative o sa ground. Yan. Tapos yung left or right natin na to na active, kakabit ko na yan dyan sa positive din na rear or front. So ganyan sana yung kabit ko mga ka-G-lovers. Hindi ko agad to naisip kasi siguro hindi ko nakita agad yung datasheet ng IC na to na TDA, kaya hindi ko na-analyze maigi. Sa huli ko na siya na-analyze na hindi pala pwedeng ikabit ng ganito to. So sa mga professional, nahuhulaan na yan kung bakit hindi pwedeng ikabit ito dyan.
Pero sa mga baguhan, hindi nyo pa to kabisado, so ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi pwedeng ikabit to dyan. Diba? Yung lahat ng ground natin naka-common, mapa rear, mapa front, lahat siya naka-common yung ground niya. So yan, malapit na natin siya maikabit. Yan. So dito ko na siya naisip bigla mga ka-G-lovers na hindi pa lang pwedeng ikabit to. So ipapaliwanag ko na sa inyo. Ito mga ka-G-lovers, itong TDA na to na IC natin na audio amplifier, yung ground pala nito ay hindi magkadikit. So negative sa right at negative sa left. So paano ko nasabing hindi common yung ground nito sa output speaker? Tinis ko kasi siya mga ka-G-lovers, ito tinis ko siya. So hindi ko naman kasi dinayagram yung IC. Kaya hindi ko masyadong na laman agad. So ito naka-buzzer check tayo mga ka-G-lovers. Tingnan nyo. Ititest natin tong dalawang ground. Tingnan nyo, hindi magkadikit. Diba? Hindi magkadikit. Kung ikakabit natin yan dun sa may maliit na board, sa pinaka original na board natin, so pinaka main board natin dyan, magiging magkadikit to. Kasi common yung ground dyan. So magkakadikit to. Baka masira yung TDA na IC natin. Sa palagay ko lang mga ka-G-lovers, baka masira. So, ang ginawa ko na lang nito mga ka-G-lovers ay ganito na lang. So, tanggalin na lang natin yan dyan. Kasi naka-common yung ground. Ang plano ko pa nga, napaisip ko pa ako dati, ikat ko na lang yung yan, mga paan na lang yan naan. Tapos, ikabit ko na lang yan dyan. Pero mukhang mahirap siya kasi yung sa ilalim, hindi mo ma-ikat basta-basta. So, kailangan tanggalin mo pa to. So hassle naman kung tatanggalin ko to kasi napakatigas itong tanggalin. Double-sided yung solda nito, ilalim at ibabaw, kaya napakahirap tanggalin. Lalo-lalo sa ground, madali siyang lumamig, kaya medyo mahirap tanggalin. High temperature pa yung ginamit na lead. So ganito na lang yung gawin natin mga ka-G-lovers. So papakita ko na lang sa inyo kung paano natin siya gagawa ng paraan o i-remedyo na lang. So, una muna natin mga ka-G-lovers ay ipisto natin to doon para malaman natin kung kakasya ba. So, pisto lang natin siya dito. Tornilyohan ko lang siya. Mga ka-G-lovers, promote ulit ako ng akin channel. Kung hindi ka pa pala nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell. Then, pahit na rin ang like button kung nagustuhan nyo yung ating ginagawang content video. So, salpak lang natin to mga ka-G-lovers. Tapos, tornilyuhan natin. Tapos, hanapin natin yung tamang pisto ng pinaka-amplifier natin. So, tornilyohan ko lang to. Naku po, mukhang pasmado na yung ano natin, yung screwdriver. Kasi kusang natatanggal yung tornilyo, saka nagtatabingi. Talagang pasmado na tong screwdriver na to. Sobrang siguro tong ano, kakakape or kakakajay. Job, trabaho. So yun o. Hirap ikabit. Tanggal ng tanggal. Pag ako nainis nito, itatapon ko siya. Joke lang mga ka-G-lovers. So ito ikabit lang natin to. Yung tornilyo, yun. Naikabit ko rin siya.
Dahil naikabit na natin siya mga ka-J-Lovers, hanap natin yung pwesto nito kung paano natin siya ikakabit dito. So ang plano ko na lang dito ito. Ipapasok ko na lang siya dyan. So dahil ako naman yung gagamit nito, tatanggalin ko na lang itong antenna na to. Hindi naman ako nag-antenna. So ang plano ko lang naman ito ay USB or Bluetooth na lang ang gagamitin ko. So hindi naman masyado ako nag-FM. So, pwede naman mag-FM, medyo malakas naman yung sagap dito sa amin ng FM kasi medyo malapit lang. Kahit hindi ko lagyan niya ng antenna, magsasaga pa rin niya ng FM. So, iniisipan ko siya mga ka-J-Lovers na maigi. So, bali tanggalin ko lang muna to siguro. Ipasok ko na lang yan dyan. So, hinahanapan ko siya ng pisto. So, hindi talaga pwede. Dito talaga yung pinakanabis na paglalagyan natin. So, tanggalin ko lang tong antenna na to, itong wire na to sa antenna, tapos dyan natin siya ipapasok. Yun. So, ang gagawin natin ay tatanggalin ko lang to mga ka-J-Lovers, tapos try natin ipasok na lang yan dyan. So medyo matigas pala ito tanggalin mga ka-J-Lovers. Hindi basta-basta maitanggal. So ang gagawin na lang natin ay try ko siyang initin tapos hugutin ko na lang para matunaw yung plastic. So ayan, iniinit lang natin siya tapos hanggang lumambot, pwede natin siyang hugutin. So o yan na mga ka-J-Lovers, okay na, natanggal na natin siya. So next natin ay pwesto na natin yung amplifier natin. So bago ang lahat, meron pala akong nakita ditong putol. So i-resolder ko lang. Nahugot siguro pa gano'n natin, pa galaw-galaw. So dito na lang natin siya ilagay. So paano natin siya ilalagay? So hindi naman basta-basta ilagay yan dyan. Pero kung may para kayong plastic na pwedeng ipatong dyan, tapos tornilyohan nyo, pwede naman. O parang yung bakal na pwedeng itornilyo dyan, pwede naman. So ako, ito na lang ang gagamitin ko. Kasi pansarili naman to mga ka-J-Lovers, akin naman to. For demo purposes, ito na lang yung aking gagawin. Stick glue ang gagawin kong paa. So kailangan yung itawag nyan, iangat yan kasi baka sumayad sa bakal, mag-short yan dyan mga ka-J-Lovers, sira yung amplifier nyo. So, ang gagamitin ko na lang, itong stick glue, pwede naman tong gamitin. Depende sa inyo kung anong pwede nyo gamitin. Pwede rin lagyan nyo ng rubber or tawag yan, yung ginupit na sa mga tsinelas nyo, tapos lagyan yung double-sided tape. So, ganyan. So, madaming paraan. So, ito naman yung prepared na gagawin ko. Stick glue lang or glue yung gagawin kong paa. Kasi yung ibaba nito, so, hindi naman iinit to kasi may sariling heatsink naman yung amplifier natin. Hindi naman nakakabit dito sa may body ng lagayan natin ng amplifier, kaya hindi naman yan iinit. Pero kung umiinit yan mga ka-J-Lovers, hindi ka pwedeng maglalagay ng stick glue na paa kasi matutunaw yan. So ito, alam ko naman na hindi siya mag-iinit kasi yung TDA natin na amplifier IC, meron na rin sariling heatsink. Saka hindi siya nakakabit dito sa body. Bali, tapusin lang natin ito mga ka-J-Lovers na lagyan ng paa para maidikit na natin siya. So yun, naikabit na natin siya.
Next natin ay, yan, tinunaw ko na yung dulo niya para maikabit ko na siya doon. Ayos. Okay na siya mga ka-G-Lovers, na ikabit na natin siya. So meron pala akong nakitang putol dito. Yung sa left yata natin or sa right to. So kabit ko lang siya mga ka-G-Lovers kasi naputol. Kasi pag naputol to, kalahating channel lang yung tutunog ito, wala tayong left and right. So, dun to sa may pin number 1, natanggal. So, nakita nyo naman yung datasheet natin mga ka-G-Lovers, pin number 1 at pin number 9 yung input natin. Yun yung kinabit natin sa papuntang amplifier natin na board. Saka, mas maganda palang gamitin tong IZ na to. Mas malakas-lakas to kaysa dito sa original niyang naikakabit. Bali, nung dinita sheet natin ito mga ka-G-Lovers, yung YD1028 ay maximum voltage niya lang ay 18 volts. So, hindi pwedeng mag 24. Pag nag-24 talaga, masisira siya mga ka-G-Lovers. So, yan na, ikabit na natin siya. So, next natin mga ka-G-Lovers ay ipasok lang natin itong mga wire dito sa may butas na to, pati na rin yung sa antena natin. So, yan. Kasya naman pala yung 5 wire, pat kasama na yung sa antena natin. So, maiksi yung naikabit natin yung wire kasi mali yung kanina kasing pamamaraan natin. Akala ko pwedeng i-direkta lang yan dyan sa kabitan ng output ng speaker. Kaya maiksi yung pinutol ko na wire. So, hindi ko na napalitan. For demo purposes, tama na siguro muna tong ipapakita ko sa inyo. Palitan ko na lang tong mahaba. Hindi kasi pwedeng ganitong maiksi to kasi yung wire tumatama dito sa may heatsink. Iinit yung heatsink, matutunaw yung wire. Kasi pag ginamitan mo yung medyo malaki-laking konti ng speaker, iinit yung heatsink, matutunaw yung wire, mag-short yan. Kaya dapat mahaba yan, nakalagay dito sa gilid na hindi inaabot ng heatsink ng IZ. So, dahil sa demo lang natin to para sa inyo, para matuto kayo kung paano gawa ng paraan, so hindi ko muna siya papalitan. Mamaya ko na lang siguro papalitan to pag talagang finalize na sa pagkabit nito. So, dahil ito na ikabit na natin, ang gagawin lang natin ito ay lalagyan natin ng parang connector jumper. Hindi ko alam kung anong tawag ditong kulay puti na to. So, comment nyo na lang kung anong tawag dito. So, yan. Ipit lang natin yan dyan. Yan. Parang joiner yata to. Yan. Tapos, doon naman sa kabila. Mas maganda kasi meron nito mga ka-G-Lovers kasi hindi siya basta-basta mag-short. Sa maganda yung tingnan yung ganyan nakalagay. Kuha pa ako ng isa mga ka-G-Lovers para doon sa isa pang channel. Tapos testingin natin to mga ka-G-Lovers. Tapos ilipat natin sa both left and right kung parehas mayroon tunog. So ganyan lang yan mga ka-G-Lovers oh. Okay na, try nga natin testingin kung gagana ba to. Malay mo hindi gagana to, di ulitin na naman ulit natin. Pero pag gumana to, swerte natin mga ka-G-Lovers kasi napatunog natin tong binigay sa atin na amplifier na pwede pa rin gawan ng paraan. So hindi disposable.
So, kabit natin yung supply. Bali, dalawa yung supply nito mga ka-G-Lovers, yung red and yellow. Tapos, yung ground natin or negative dito sa black. So, naka 12 volts power supply ako na maliit lang yung ampere. Binabaan ko lang siya. So, kabit natin tong speaker. Try natin testingin. So, tingnan nyo maigo. Napakadali lang ikabit yung speaker. Yan. Dali lang, diba? Iniipit lang. Saka maganda siyang tingnan. Yan. Subukan nga natin mga ka-G-Lovers. Tingnan natin. Magkakaalaman na to kung tutunog ba siya. Yung left and right, malalaman natin. Mukhang gagana siya. So, pakinggan lang natin. Mukhang gagana siya mga ka-G-Lovers. Yan o. May tunog na kasi. Tapos, lipat natin siya mamaya dyan. Malalaman natin yan pag nalipat natin sa kabila kung tutunog rin ba. So, sound trip muna natin to mga ka-G-Lovers. Okay. Lakas pala nito ah. Kaya lang hindi ko pwedeng isagad to kung hanggang saan yung dulo. So yan. Ito yung bass. So itong pop, maganda yung tunog nito mga ka-G-Lovers. So next natin ay try natin siyang ilipat kung tutunog ba siya. Kasi pag tumunog na to, okay na siya. Papalitan ko na lang siya ng wire mamaya siguro pag gusto ko na siyang takpan. Kasi hindi pwede yan nakadikit dito sa heatsink. Nung inawakan ko naman yung heatsink, hindi naman siya masyadong uminit kasi hindi ko naman siya nilakasan na maigi. So mataas talaga. 50, mga 60 yata to or 50 plus. So hindi ko lang masagad kasi maingay niya. So lipat natin ito mga ka-G-Lovers kung tutunog rin ba. So bali yan na mga ka-G-Lovers. Okay na to. Thank you very much sa lagi nyo pagsubaybay sa ating channel. Sana meron naman kayo natutunan sa tutorial natin. Thank you.